Lumapit na mga kapatid dahil may malaking taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, hindi naman nila ito agad-agad ipatutupad. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba talaga ang posibleng dagdag daw sa presyo? At may mga nagho-hoard na ba ng gasolina? Nako, Lord Cheryl, mukhang hindi na nga mapipigilan ang big-time oil price hike sa susunod na linggo ayon yan sa mga source natin sa industriya. Kung pagbabasehan nga raw ang trading mula nung Lunes hanggang kahapon, ay nako, halos 20 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel at halos 10 piso naman ang sa gasolina. Hindi na magkamayaw ang mga sasakyang nagpapakarga ng krudo sa gasoline station na ito sa Pasay City. Marami na rin ang mga sasakyang nagpapa-full tank. Ang van nga na ito, makailang ulit inuga-uga para masigurong mas maraming gasolina ang mailagay. Si Kim, naniguro na, kaya ipina-full tank na ang minamanehong sasakyan. Umaga pa, magpa-gas na, pa-full tank na. Oo, inunahan na kasi baka mamaya o bukas na, tataas na. Ang mga pampublikong sasakyan, dumidiskarte na rin para makatipid sa konsumo sa krudo. Ang tricycle driver na si Boy, pipila na lang muna at hindi na mag-iikot. Malakas sa gas. Kaya yun, doon tayo unahan pag gano'n sa gas. Kailangan may pasahero lagi. Dahil sa alitan ng Israel at Iran, asahan na ang malakihang taas presyo sa mga susunod pang linggo. Kinumpirma na ng Department of Energy sa Senado na halos 20 pesos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang halos 10 piso naman sa gasolina. Sa Lunes pa nila iaanunsyo ang mismong price increase dahil posible pang mabago ang presyo sa global market. Ayon sa mga industry source, umaabot na ngayon sa $150 per barrel ang Min of Platts Singapore na siyang basehan ng bentahan ng refined fuel. Makukuha ho natin talaga yan Saturday morning, ang final amount. Nung dati ho, medyo nagre-relax tayo sa pag-estimate kahit Wednesday pa lang kasi minsan 50 centavo lang. Ito, ibang klase ho ito eh. Malakihan talaga ito. Pumayag ang karamihan sa mga oil company na gawing utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike. Sa tingin namin makakatulong yun, lalo na doon sa ating mga motorista na maging staggered. O may konting absorption muna sa mga oil companies doon sa price increase. Ayon pa si DOE, may nakaimbak na supply ng langis na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Abril. Dahil nagkakaroon na ng pangamba sa pagkagipit ng supply, sinusubukan na rin nilang bumili ngayon. Kinonfirm na rin ng mga oil companies na as early as Wednesday, nag-tender na ho sila. Agang-aga ho. Yun nga lang, at that time, hindi pa ho sila nakakatanggap ng confirmation sa mga traders, sa mga suppliers, kung tanggap na yung order na yan. Pinag-aaralan na rin ng DOE ang pagbili ng PNOC ng langis para makatulong sa pagpapanatili ng supply sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya laban sa mga oil retailer na magtatangkang mag-hoard para lang maibenta ang kanilang supply sa mas mataas na presyo. Lord Cheryl, siguradong ngayong weekend ay marami ang pipila sa mga gasoline station para nga magpa-full tank bago pa itong big-time oil price hike na ito. Kaya naman ang DOE nananawagan hindi lang sa mga government offices kundi sa lahat ng motorista na gawin natin ang lahat para makatipid tayo sa konsumo ng petrolyo. Lord Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.